bakit po manifestation at hindi isang response yung naging tugon ng impeachment prosecution team? Well, sa tingin namin kasi dapat tugunan yung kanilang answer na parang bibigyan mo pa ng importansya, no? Dito naman sa aming manifestation, parang pinaliwanag lang namin na bakit ganun ang aming sagot. So, kung titignan niyo yung aming manifestation, kasi dun sa kanilang answer, sa aming paniniwala, unang-una, yung kanilang answer parang motion to dismiss. Ang linaw naman sa ating saligang batas na ang Senate ay wala namang kapangyarihan para bigyan ng desisyon motion to dismiss. Dahil ang trabaho ng Senado is to try at magbigay ng dalawang desisyon lamang, either convict or di convict ay acquit. So yun ang aming stand dyan. Pangalawa, sa tingin namin kasi sa kanilang answer, yung mga nire-raise nila dito, mga jurisdictional, constitutional issues. So ito naman ay sasagutin namin, parang inunahan pa namin ang Suprema. Dahil nag-file sila ng kanilang petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema. At ito rin yung mga punto na kanilang nire-raise. O ikatlo, ang isa pa sa mga kanilang question dito ay yung jurisdiction ng Committee on Justice. At sinasabi nila, so due process, keso may mga fishing expedition. So, dalawang petition. Yung kanilang ino-question dito, kung paano namin kinuntak yung committee hearing. Hindi naman ang Senado, hindi naman para reviewin kung paano namin ginawa ang Committee on Justice hearing. Ang linaw-linaw sa ating saligang batas. Sabi sa ating saligang batas, Congress has the exclusive power to initiate impeachment proceeding. So kung ito i-reviewin ng Senado, para silang appellate court at nire-review yung aming ginawa sa Committee on Justice. Kaya ito yung aming instead na reply, manifestation na lamang. Okay. So basically, kung ano yung mga arguments nila doon sa level ng House of Representatives, doon sa Justice Committee, ganun uli. Parang inulit lang nila yung kanilang issues against the House proceedings. Tama po ba? Tama po. Okay. And what does that tell you? Kasi all the while, nung hindi na rin sinasagot yung mga paratang sa level ng House of Justice Committee, doon sa kanilang mga press con, they were indicating that they were ready for trial sa Senado. Na doon na lang magkasagutan. Pero the fact that they were raising the same issues at this stage, what does that tell you? Well, simple lang. Hindi nila ma-refute yung mga allegation. Puro general denial yung palang raise. Wala naman sila. Kasi normally, pag merong specific denial, dapat may affirmative defense or negative. Kung ano man depensa na magta-traverse dito sa mga allegation namin. Pero dito wala silang maliwanag na mga depensa na in-erase except yung mga procedural due process. Yun naman, parang I was thinking, putting myself in the shoes of her defense team. Hindi naman kaya parang strategy lang po ito, no? Na at least subukan pa rin, no? Erase pa rin yung issue ng jurisdiction, ng procedure diyan sa House of Representatives before the Senate, and then mag-seek ng dismissal. Maski alam naman nila na baka most likely hindi papatulan po yun, di ba? Pero at least gawin as part of the options available for the Vice President. What do you think? Well, pwede rin naman. Lalo na kung nasa kanila ang numero ng Senado. Dahil who will question? For example, biglang dinisisyon na nila ng Senado at biglang dinidismiss yung aming complaint. So, paano kami mag-ahabol? Kanino kami mag-ahabol? Teka muna, medyo napaisip ako rin sinasabi nyo, no? Kumbaga, subukan lang, no? Yung issue ng, kunwari dismissal, no?
Pero maliwanag sa konstitusyon, di ba? Kasama ba yung option ng dismissal kahit sui generis itong nature nito? Di ba, try and decide impeachment cases? Kaya nga sinabi ko kanina, isa ito sa mga ni-raise namin sa aming manifestation dahil parang lumalabas dito, motion to dismiss na yung kanilang answer. Yan linaw naman sa ating saligang batas. Senate shall proceed with the trial for truth. So, ibig sabihin, trial. So, the only reason para ito i-dismiss ay kung render na ng decision ng Senado. At yun siya ay inakwit. Opo. Ngayon, procedurally po, the fact that the House prosecution team decided to respond by way of a manifestation, does that shorten the process or pareho pa rin before we go to trial? Dahil yung may calendar na binigay ang Senado. So sa June 15, we are required to submit our pre-trial brief. So sa June 18 to June 25, so magkakandak ng preliminary conference yan sa period yan. Conference. Ano po? Go ahead, sir. At dun sa June 26 to 30, ay magre-reply kami o mag-comment kami dun sa pre-trial doon sa nangyari sa pre-trial at maglalabas ng pre-trial order. Kailan po? Between the period of 26 to 30. Okay. Dito At sa sa July period 6, mag-i-start na ang hearing. Impeachment hearing. Ito na yung mismo trial. Yan na yung mismo trial. Okay. Dito marami naguguluhan kasi kanina ang claim ni former Senate President Alan Peter Cayetano, meron daw 2 Senado. Pero procedurally, dun sa mga submissions ninyo, sino ang kinikilala ng House Prosecution Team bilang Senate President? We recognize the leadership of Senator Gatchalian. Bakit po? Well, maliwanag naman sa Pilino versus Cuenco. Doon nilate ang Korte Suprema yung issue ng Senate presidency. At sinabi nila kung 12 enough. Lalo na kung 20 lamang ang bibilangin natin dahil yun nga yung dalawa ay physically possible na makakaboto. Now, i-apply natin ito sa present situation. Yung isang senador na kulong. Yung isa naman ay nowhere to be found. So, kung titingnan natin, ganun din ang halos ang sitwasyon nila. At nangyari na rin panahon ni dating Senator Franklin Drilon. So, ganun din yung mga naging bilang. At marami na mga legal luminary sabi na talaga yung tama. And in fact, pati yung ITP, naglabas na rin ang kanilang statement. Okay. Pero paano po yun? Nung nagsabi kayo ng manifestation, wala bang kumbaga, galaw from the other side, on the side of Alan Peter Cayetano para sabihin, teka, kami dapat ang kinikilala rito, hindi si Sherwin Gatchalian as acting Senate President? Ngayon pa lang kami nag-manifestation eh. So, antayin natin. Okay, pero kung sakaling ang ganun, diba? Kasi talaga ayaw niyang bumitaw sa pwesto, no? Ayaw niya kilalanin itong pamumuno bilang acting Senate President tsaka Senate President pro tempore ni Sherwin Gatchalian. Sabi nga, Gatchalian is usurping the authority or his authority. Paano po yun kung magkaroon ng ganung komplikasyon? Kunwari, pagpasok nitong pre-trial. He can always file a petition before the Supreme Court kung gusto niyang questionin yung leadership ni Senator Gatchalian. Pero as far as you are concerned, kanino kayo magsasubmit? Kanino kayo makikipag-correspond? Basta kami, so far as the panel of prosecutors are concerned, kay Senate President or Senator Gatchalian ang nire-recognize.